Welcome sa Movieflix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na zombie thriller na pinamagatang REC 2. Nagsisimula ang pelikula sa isang piling grupo ang inutusan sa scene, at ang kanilang misyon ay protektahan ang isang eksperto sa virus. Upang makapasok sa gusali at malaman ang sanhi ng pagsiklab ng virus. Bago iyon, ilang bumbero at mga opisyal ng pag-iwas sa epidemya ang nawala. Ito ay nagpapakita na ang sitwasyon sa loob ay medyo nakakalito. Matapos maisuot ang kanilang gas mask ay pumasok na sila sa gusali. Pagdating nila sa loob, isang malakas na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanila. Wala silang nakitang tao maliban sa isang halatang mantsa ng dugo sa sahig. Parang may alam si Dr. Owen, sinabi niya sa lahat na tanggalin ang kanilang mga gas mask. Ang virus ay hindi kumakalat sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan lamang ng dugo at laway. At napakalinaw din ang kanyang layunin, dumiretso sa tuktok ng attic ng gusali. Nakita na ang death video isa, alam ng lahat ng mga kasosyo na ang attic ay kung saan nagsimula ang virus. Si Dr. Owen ay hindi natakot, pumunta sila sa attic nang hindi nakatagpo ng mga taong nahawahan o nakaligtas. Sa loob ng attic, hindi namin nakita ang death video isa, ang nawala na babaeng reporter na si Angela, kahit ang tuktok ng mezzanine ay walang nakitang abnormalidad. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang may sumigaw mula sa labas, at pagkatapos ng ilang paghahanap, sigurado silang nagmumula ang tunog sa isang kalahating bukas na silid sa ikatlong palapag. Kadalasan, pinakamarunong para sa koponan na kumilos ng sama-sama sa gayong mga oras, ngunit itinalaga ni bumbero ang isang tao na pumasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nahanap ng miyembro ng team ang pinanggalingan ng tunog. Nanggaling ang tunog sa isang gramophone, ngunit nang patayin na sana niya ang gramophone at babalik, biglang inatake siya ng isang zombie. Sa oras na dumating si bumbero kasama ang kanyang mga tauhan, nakita niyang hindi gumagalaw ang kanyang kasamahan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, malinaw na ang kanyang kasamahan ay naging isang zombie. Ngunit hindi nila alam na ang pagkaantala sa paghila ng gatilyo ay para lamang gumamit ng malupit na puwersa para supulan siya. Ang mahalagang sandali Dr. Owen napapanahong tulong, lamang upang makita siyang may hawak na krus sa kanyang kamay, binibigkas ang Biblia, at sa lalong madaling panahon hayaan ang zombie na tumigil sa pag-atake. Napakahusay ng naturang operasyon, maging ang pelikulang zombie bilang isang pelikulang exorcism. Sinipa ito ng kapitan sa bahay, gusto pang lumaban ng zombie. Nagmamadaling isinabit ni Dr. Owen ang krus sa pintuan, at sa pagkakataong ito ay ganap na tahimik ang bahay. Sa pagtingin sa seryeng ito ng mga operasyon, agad na tinanong ng kapitan si Dr. Owen tungkol sa nangyari. Anong uri ng virus ang maaaring maging ganito ang isang normal na tao sa loob ng ilang minuto? Sa harap ng maraming tao na unti-unting nawala ng kontrol, dinala sila ni Dr. Owen pabalik sa attic upang sabihin ang buong katotohanan. Ang maliit na batang babae sa larawan ay ang unang taong nahawahan, ngunit hindi siya nahawaan ng virus ngunit sinapian ng demonyo, at ang pag-aari na ito ay maipapasa sa pamamagitan ng dugo. Upang malutas ang problemang ito, nagsagawa ng lihim na pagsasaliksik ang isang pari, ngunit nawala ang contact. Hanggang sa paglaganap ng zombie virus sa gusaling ito ay napagtanto nilang ito ang orihinal na lab. Ang tinatawag na eksperto ay hindi eksperto kundi pari. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan upang mailigtas ito ay ang hanapin ang orihinal na dugo ng batang babae. Ngunit ang dalawang kawal ay hindi dakila, gusto nilang tumakas. Ngunit para makalabas ng gusali, kailangan nilang ipasa ang verification ni Dr. Owen. Ang tanging paraan para mabuksan ang pinto sa labas ay marinig ang boses niya. Wala silang pagpipilian kundi sundin ang kanyang utos at makipagtulungan sa kanya upang mahanap ang dugo at makatakas. Ngunit nang sila ay lilipat, isang zombie ang biglang sumalakay sa koponan, at bago sila makapag-react, ang zombie ay tumakas sa kisame. Mabilis silang hinabol ng ilang tao at napag-alaman na nakapasok na ang zombie sa mezzanine sa itaas. Sa pamamagitan ng vibration ng sahig, mabilis na nilock ng dalawa ang kinaroroonan ng zombie. Pagkatapos ay nagkaroon ng siklab ng galit ng strafing hanggang sa bumagsak ang kisame, at sa parehong oras ay nahulog ang isang tuyong katawan. Base sa katangian at pananamit ng katawan, sigurado si Owen na siya ang pari na nag-eeksperimento noon.
Malamang na nasa itaas ang dugo ng batang babae, kaya umakyat ang pangkat. Sa itaas ay isang makitid na tubo ng bentilasyon, hindi na kinailangan pang maglakad ng teammate bago sila nakakita ng maliit na refrigerator. Pagbukas niya, may tubo ng dugo sa loob, pero babalik na sana siya na may dalang blood sample, may biglang ingay sa harapan niya. Kaagad pagkatapos, isang maliit na zombie ang mabilis na gumapang patungo sa kanya, mabilis na umatras ang koponan upang harangan ang pag-atake ng zombie gamit ang wire mesh. Mayroong higit sa isa sa mga maliliit na zombie na ito, lahat sila ay mga eksperimento ng pari noon. Dugo ay nasa kamay, sabik na umalis ang dalawang lalaki. Ngunit nais ni Owen na suriin muli ang pagiging tunay ng dugo, ngunit nakita niyang ibinuhos niya ang dugo sa isang plato at pagkatapos ay gumamit ng krus at patuloy na binibigkas ang inkantasyon. Sa maikling panahon, nagsimulang kumulo at masunog ang dugo. Ngunit sa sumunod na segundo, ang dugo sa kamay ni bumbero ay hindi maipaliwanag din na nagliyab, na natakot sa kanya, at inihagis niya ito sa lupa. Ang sample ng dugo na madali niyang natagpuan ay wasak, iyon lang ang pag-asa niya. Akala nila ay susuko na si Owen, ngunit hiniling niyang ipagpatuloy ang paghahanap, hindi makumpleto ang gawain, o gusto niyang manatili rito. Ngunit lumabas lang sila ng attic, biglang lumitaw ang isang lalaki sa labas, ang koponan ay reflexively hinayla ang gatilyo at threw sa kanya pababa bilang isang zombie. Ngunit hindi inaasahan ng ilang tao na maraming tao ang lalabas sa ibaba, at may hawak na kamera ang kanilang mga kamay. Isang oras lang pala ang nakalipas, nakita ng ilang kabataan na mahilig sa adventure ang isang bumbero at isang lalaki na palihim na nakatingin sa mapa na parang nakikipagsabuatan. Dahil sa kuryosidad, sinundan sila ng ilang kabataan at sa wakas ay nadatnan nila ang dalawang lalaki na papasok sa imburnal. Nahulaan nila na ang imburnal na ito ay dapat humantong sa nakahiwalay na gusali, at isang bagay na kawili-wili ang nangyari sa loob. Kaya't napagdesisyonan nilang pumasok at alamin kung ano ang nangyayari, ngunit pagpasok pa lang nila sa loob ay nabangga nila ang bumbero at ang lalaking kakilala pa lamang nila. Nang makitang hindi nakikinig ang mga kabataang ito sa payo, binugbog ng bumbero ang isa sa mga lalaki, handa na rin umalis ang bata sa lugar dahil sa pambubugbog. Gayunpaman, ang lugar na ito ay madaling dumating sa gustong pumunta ngunit napakahirap, ang takip ng manhole ay nakalock sa labas at hindi sila makalabas. Ang mga bumbero ay naghahanap ng mga dating nawawalang kasamahan sa koponan, ang mga lalaki ay naghahanap ng kanilang mga pamilya, at ilang mga kabataan ay puro para sa pakikipagsapalaran. Umabot na dito ang usapin, maraming tao ang kailangang kumilos ng sama-sama. Pagkatapos ay pumunta sila sa ikalawang palapag upang hanapin ang pamilya ng lalaki, ngunit walang buhay sa loob. Nakita nilang naging asawa ito ng zombie. Sa kritikal na sandali, sinindihan ng bata ang kamakaway na unggoy sa kanyang kamay at pinasok ito sa bibig ng zombie. Hindi ko inaasahan na ang bagay na ito ay magiging epektibo, ang zombie ay matagumpay na napatay, ngunit ang eksenang ito ay natakot din sa lahat ng kalokohan. Ang ilang mga kabataan ay patuloy na sumisigaw upang makalabas, gayunpaman, pansamantalang lumapit sa bintana ang mga bumbero, at pinagbabaril sila ng mga tao sa labas, kaya tila imposibleng makalabas. Maraming tao ang mabilis na umalis sa lugar, dumating sila sa hagdanan ngunit natagpuan ang mga lalaking desperadong tumatakbo sa attic, kaya nangyari ang eksena, ang lalaki ay binaril ng squad at itinapon pababa mula sa itaas. At nakita ng mga tao sa itaas na mayroon silang mga kamera sa kanilang mga kamay at nag-aalala na ang lahat ng bagay dito ay magiging publiko. Kaya't handa silang bumaba at hulihin sila, at may ilang tao na natakot at agad na nagtago sa isang silid. At ang koponan ay kailangang malaman kung saan sila nagpunta, maaari lamang silang maghanap sa bahay-bahay. Ang huling aralin ay hindi sapat para sa kapitan at Owen sa labas ng bantay. Ito ay dapat na isang tao na kumikilos mag-isa. Hindi nagtagal may lumabas na zombie sa ibaba, na sinundan ng grupo ng mga zombie sa itaas. Ang dalawa sa kanila ay inatake ng kanilang mga likod, at pagkatapos malutas ang ilang mga zombie, sila ay nagtago sa isang silid. Pero nagkaproblema ang teammate sa tapat ng kwarto, pinilit na pumasok sa banyo ng ilang zombie. Nang makitang papasok na ang mga zombie, pinili ng teammate ang isang desenteng paraan para mamatay, na wala ng isa pang miyembro ng team.
Sinabihan ng kapitan si Owen na sabihin sa mga tao sa labas na buksan ang pinto at mamamatay siya kapag nagpatuloy siya sa ganito. Pero pinili na naman ni Owen na tumanggi dahil napakaraming infected doon, at dapat nandoon din ang babaeng sinapian ng demonyo. Hanggat ang dugo ay kinuha mula sa kanyang katawan ay maaaring matigil ang lahat ng ito. At sa pagkakataong iyon, biglang nakatanggap ng signal ang photographer mula sa teammate na naging zombie sa simula. Ilang tao lang ang nakahanap ng helmet ng teammate na iyon at maaari na ngayong matukoy ang kanilang lokasyon. At kinuha lang ng iilang tao dito ang helmet nang marinig ang boses ng bata. Sinundan nila ang boses at nakahanap ng isang silid, at nang makita nila ang krus sa pintuan, alam nila na ang silid ay may hawak na zombie. Hindi alam kung bakit, binuksan nila ang pinto at nakita ang zombie na nakatayo doon. Pagkatapos ay sinunggaban niya sila, at nagpumiglas ang bumbero at ang zombie. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang baril at natamba siya sa lupa. Sa pamamagitan ng zombie, nakita ng batang babae ang sitwasyon at kinuha ang baril. Ang basehan, nakatingin sa kanya, alam niya na tiyak na tumpak ang pagbaril. Gaya ng inaasahan, ang unang putok ay direktang ikinamatay ng bumbero. Ang zombie ay hanggal sa lugar, hindi ayon sa hanay ng mga bagay. Hinayla muli ng batang babae ang gatilyo at pinatay ang zombie, at natagpuan sila ng kapitan at ng iba pa. Sa pagtingin sa mga kabataang ito na halos gumuho, handa na silang ilagay ng kapitan sa bahay. Ngunit isa sa mga batang lalaki ay nakagat ng isang zombie, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa koridor nang subukan ng dalawa na kontrolin siya. Siya ang eksaktong babaeng reporter na si Angela na kinaladkad sa pagtatapos ng unang pelikula, at hindi ko akalain na mabubuhay pa siya. Ikinulong ng dalawang lalaki ang mutated na batang lalaki at pagkatapos ay pumunta upang kumpirmahin kung nahawaan si Angela, ngunit hindi siya. Sinabi rin ni Angela na nakita niya ang babaeng inaalihan ng demonyo sa attic sa bubong ng gusali. Ngunit hinanap ng dalawang tao ang attic, at walang nakitang kakaiba. Sinabi pa ni Angela na nakita niya ito sa night vision ng camera. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Owen at dinala silang muli sa attic. Dito, pinatay nila ang lahat ng ilaw at binuksan ang night vision device, at ang sumunod na nangyari ay isang mahiwagang eksena. Nakakita ang photographer ng pinto sa tapat sa pamamagitan ng night vision device. Sa ilalim ng kanyang gabay, binuksan ni Owen ang pinto. Ngunit nang pumasok sila sa loob at muling binuksan ang mga ilaw, nakita nilang ibang lugar iyon, isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Sinabihan ni Owen ang photographer na panatilihing patayin ang mga ilaw, at nakakita ang photographer ng pool. Hanggat ang mga ilaw ay nakabukas, ang pool ay hindi nakikita, iyon ang night vision camera pool na lilito muli sa harap mo. Sa patnubay ng photographer, dahan-daang lumapit ang kapitan sa pool. Ginamit niya ang puwitan ng baril para subukan at nakita niyang parang may kung ano sa loob. Ngunit noong handa na niyang gamitin ang kanyang mga kamay, biglang tumalon ang pool mula sa isang zombie at kinaladkad siya papasok. Agad na binuksan ng photographer ang mga ilaw at nalaman niyang nawala na rin sa mundo ang kapitan. Nang muli niyang pinatay ang mga ilaw para hanapin ang kapitan, nakita niya ang isang nakakakilabot na eksena, ang zombie-possessed girl zombie sa mga mata. Sinabihan ni Angela ang lahat na huwag gumawa ng ingay para hindi sila makita ng mga zombie. Gayunpaman, tumunog ang walkie-talkie ni Owen, at inatake siya ng mga zombie mula sa likuran. Sa paglipas ng panahon, naaakit ng babaeng reporter ang atensyon ng zombie, at siya rin ay napahawak sa ulo ng zombie. Siya ay may baril at pinapatay ang zombie sa isang putok. Ngunit sa ganitong paraan, nawala ang lahat ng pagsisikap ni Owen dahil namatay ang babaeng inaalihan ng demonyo, at nawala ang sample ng dugo kasama niya. Makatwiran lamang na umalis sa gusali ngayon, ngunit tumanggi si Owen na magbigay ng utos. Ngunit hindi siya sinunod ni Angela at agad niyang ibinagsak si Owen sa lupa. Nang makitang nagpupumilit pa rin siya, muli niya itong hinampas sa panga. Nataranta agad ang photographer, kung papatayin si Owen, hindi na sila makakalabas. Ngunit para sa isang matigas ang ulo na si Owen, ang babaeng reporter ay maaari lamang gumamit ng karahasan upang siya ay sumuko. At ang photographer ay nanatili sa gilid upang hikayatin ang laban, ngunit ang susunod na eksena ay medyo mapangahas.
Itinutok pa niya ang baril sa photographer. Oo, tama ang nabasa mo. Ang photographer ay pinatay ni Angela, para lamang makita siyang nakaupo sa katawan ni Owen at nagpakawala ng malademonyong tawa. Pagkatapos niyang makuha ay nagder ang demonyo ng uod sa kanyang bibig. At ang uod na ito ay ang pagkakatawang tao ng dyablo, at ang maliit na batang babae ay ginagamit lamang na master. At ngayon ang totoong demonyo ay ang babaeng reporter. Gusto niyang pagbuksan siya ni Owen ng pinto, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Hinawakan niya ang pari at ibinagsak sa lupa, saka hinawakan ang walkie-talkie na dala nito. Maaaring gayahin ng demonyo ang boses ng sinuman, at hindi ito napigilan ng kawawang si Owen hanggang sa siya ay mamatay. At dito nagtatapos ang pelikula.